Marami pong natatakot kapag naririnig ang salitang cancer. Ay paano natin maipapaintindi na an early detection ay hindi dapat katakutan, kundi dapat unahin. Sige nga po, Doc Christine, go please. Thank you. That's very true, no? So karamihan sa atin, pag naririnig talaga yung cancer, takot na takot, parang iniisip na death sentence po ito. No? Well, actually, it's not true kasi with this modern times, ang dami ng bagong treatments. So better talaga kung magda-diagnose tayo ng maaga kasi kapag maaga natin na-diagnose, so hindi pa malalaki ang mga tumors, gumagaling talaga ang pasyente sa cancer. So, pag gumagaling ang pasyente, yung mga treatments, hindi siya lifetime, wala tayong mga maintenance treatments. So, mas maganda talagang maging maagap tayo sa pag-check. Kapag meron tayong nararamdaman, magpa-check up agad tayo sa mga doktor. Maraming salamat. Napakaganda ng tinuro nyo sa una pa lang, sa bungad pa lang, Doc Christine. Hindi ito death sentence, ano? Ayan, tandaan nyo po yan. Marami na daw po makabago na pamamaraan, natuklasan ng mga gamot sa cancer. Now, ang tanong kong susunod, Doc Christine, ano po ba ang pinakaunang warning signs ng cancer na kadalasan, alay nako, hindi naman napapansin ng ating mga kababayan, hindi napapansin ng tao, Doc Christine? Okay. Ang mga sintomas ng cancer ay nakaayon kung anong klaseng cancer ito. Kung ito po ba ay breast cancer, for example, lung Hmm. cancer, colon cancer, ibang parts ng katawan. Actually wala pong specific talaga na symptom na kapag naramdaman mo ito, automatic cancer na to. In fact, we are encouraging everyone kapag merong mga sintomas, magpa-check up agad. For example, unexplained weight loss. So ibig sabihin, pumapayat ka, hindi ka naman nagda-diet, pero patuloy ang pagpayat mo. Isa pa, anemia or pagbaba ng pula ng dugo or pagdudugo na hindi malaman kung saan nanggagaling. As isa pa, matinding pagkapagod na hindi malaman kung saan ito nag-uugat. Kapag may mga ganong simptomas, we highly encourage na magpa-check up na po agad at huwag isang tabi ang mga sintomas na ito. Although most of the time kasi, pag mga ganon, very, papansin nyo, no, very general, parang napaka-common ng symptoms. Binabaliwala kasi natin na baka pagod lang, stress lang, pero wala naman pong mawawala kung tayo ay magpapa-check up agad para maagapan at makasigurado po tayo na hindi ito cancer. At kung sakasakaling cancerous man related ang mga symptoms na ito, at least maaagapan natin ang sakit. Doc, mayroon kayong binanggit kanina, yung unexplained weight loss, and then mayroon pagbaba ng dugo, matinding pagkapagod. Quickly lang po doon. Doon sa weight loss, makikita mo po yan sa pangangatawan. What about this pagbaba ng dugo? How will you immediately determine this? Ayan, paano mo ma-determine ka agad ito? Ayan, bumaba yung dugo mo. What do you mean by this? Usually parang mapapansin nyo, parang maputla siya. O kaya, Let's say for example, yung labi niya, makikita mo yung parang maputla. Tama po ba yun? correct po. O kaya yung mga palad niya, maputi ang palad niya. O kaya po mapapansin yung sa blood pressure, dating hypertensive pero bumababa po yung blood pressure. O kaya minsan, magiging very obvious in such a way na pwedeng magkaroon sila ng bleeding episode po talaga. For example, yung bleeding, pwede po siya sa pagdumi. So usually pag mga bleeding, pag dumudumi, colon cancer. Or kapag naman po bleeding na related sa pag umiihi, pwede po itong prostate cancer, pwede po itong cancer sa pantog, or pwede rin sa kidney cancer. So kadalasan po kasi ang mga tumors or ang mga bukol, very fragile. So mabilis po silang mag-bleed at marami silang mga vessels. So pag may mga ganong sintomas po tayo, mas magandang makapagpa-check up na po tayo. Wag lang po natin isipin na kulang lang sa tulog, kaya po nag-aanemia. Yun. So mas magandang ma-work up. Okay, very good. Thank you very much. Okay, thank you very much po, Doc Christine. Now, bakit po madalas late na ang diagnosis ng maraming Filipino patients? Mayroon ako nakaraan, nakita ko, naku po,
kapapa-check up pa lang, may sumakit lang pagkatapos, nung makita yung result, it's already stage 4 cancer. Ano ba yung mga barriers o dahilan ng late detection po, Dr. Christine? Actually, sa Philippines, no, napaka-real issue po talaga niyan, yung late detection sa cancer. Actually, we are trying to promote talaga yung screening. When you say screening, wala pa pong sintomas. So, kumbaga, i-check mo, hahanapin mo kung may possibility ng mga tumors. And one factor is probably lack of awareness sa screening. Baka karamihan, hindi po alam na pwede palang ma-screen ang mga different types of cancer. Although another factor is, syempre, cost, no? Ang mga test po kasi, mga screening test or mga confirmatory test to make sure na cancer nga po ba yun or hindi, ay may kamahalan po talaga, no? Hindi po siya ordinary test na pwede pong ipagawa left and right, no? Kasi talagang, for example, CT scan, mammogram, so hindi siya ordinary test. Another barrier po na nakikita ko is yung, sa tingin ko, yung mga cultural beliefs po natin, no, bilang mga Pilipino. Kadalasan po kasi kapag may bukol, iisipin, ay nako, cancer na po yan, life sentence yan, huwag ka nang magpagamot, sayang lang. Which is, hindi naman po totoo yon kasi ngayong modernong panahon, marami na pong makabagong treatment na talagang nagpapagaling 100% ang mga cancer tumors as long as ma-detect ng maagang stage. And then, isa pang dahilan ay hindi agad natin iniisip yung severity ng sintomas. Kagaya na nasabi ko kanina, kunyari, merong isang pasyente na dumudumi, may halong dugo, initially, iisipin niya lang po, baka almoranas lang. So, hindi siya magpapa-check up. And then, magpo-progress, doon lang siya magpapa-check up, malalaman na malaki na pala yung bukol niya. So, like doon sa weight loss na na-mention ko kanina, no? Usually, iniisip lang ng iba, baka pagod lang yan, kaya hindi po nag-gain ng weight. Well, in fact, it can also be a symptom of cancer na po. So pag may mga ganong symptoms, especially kapag lumalala at hindi nawawala, kailangan talagang ipa-check up. And lastly, ang nakikita ko pong isa pa pong barrier is yung geographic inequality. Sa atin po kasi yung mga modernong kagamitan and mga diagnostic tools para po ma-screen or ma-diagnose ang cancer, usually nasa metro lang po, nasa NCR, nasa Metro Manila. And for those patients na nasa provinces, magkakaroon talaga ng delay kasi yung pagpunta po nila, pagbiyahe po nila, yung travel po nila. So by the time maka-reach po sila sa Metro Manila, talagang lumaki na yung mga bukol kaya tuloy nagiging late na yung mga diagnosis. Ayan. So, napakaganda na binabanggit ni Doktora, mga kasambahay. Sinasabi na yung modern time, this is the modern time na kung saan 100% na yung mga gamot na natutuklasan ay nagpapagaling talaga once early detected. Ayan.